Pag nakita mo dito, pag sumugod, kita namin. Ayan po yung gate, oh. Yan po yung gate, kita namin from top. Ito po yung kalsada. Oh, ito dito yung tulugan ko. So, pag sumirena, yan, bukas yung ilaw na yan. Makikita nyo, ha? Ang lakas ng ilaw na yan, oh. Pag sumirena, ready kami dito. Kukuha na namin hiwa-hiwalay. Meron na kaming pwesto. Kung makikita nyo, dun sa bandang itaas, andun yung Kingdom. Ayan. So, ready po tayo, ha? Ready lang dahil may balita kami na papunta na daw yung pulis. Sa katunayan, nakita na namin isang truck po ng pulis doon. O, yun. Sabi ni Sofia, Coach Oli, ingat kayo lahat dyan. Okay po, basta samahan nyo po kami. Alam nyo, kumbagat sa basketball, kayo mga nasa social media, kayo po ang 6-man. Alam nyo yung 6-man sa basketball? Yung crowd. Napakalaking tulong nun sa mga players. Alam nyo, kayo yung nagpapalakas ng loob namin. Kayo yung 6-man. Kayong mga alam namin nanunood at patuloy na ipinaglalaban ang ating karapatan. Sabi ko nga, ang laban ng KOJC ay hindi lang laban ng kanilang reliyon, pero ito ay laban ng mga mamamayan. Ito po ang makabagong armas. Okay? Di ba dati ang armas dyan sa EDSA ay ano? Ngayon ang armas ng KOJC ay panalangin at kamera. Yan po ang ating armas. Kaya po malakas ang loob natin dahil siyempre, una nasa tama naman tayo. Kaya epektibo ang panalangin. Pangalawa, kamera. No? Yan ang purpose. Nandito ang Banateros kasi para pagka sumugod, ma-cover agad at tulungan nyo po kami. Ha? Napaka-importante na yung aming ilalive ng bawat isa. Ako, si Boss Dada, si Master Judea, si Jay Guevara, yung live namin, i-share nyo para habang nangyayari yung aksyon na mapigilan, kayo ang mag-intervene. Ikalat nyo yung aming live para magkaroon ng intervention na kung ano man ang gagawin nila ay hindi sila magtagumpay. Ito sasagutin ko 'to sinabi. Asa na 'yon? Yan ba ang sagot ni Abalos sa sinabi niyang aayusin niya ang mga kapulisan na nakadistino diyan sa KOJC? Totoo yan, Marie. Sa katunayan, sila naniniwala. Sabi ko ako, wala akong tiwala diyan kay Abalos. Wala yung aayus-ayusin. Pag inutusan ni Marcos yan si Abalos, anong ayos-ayos? Walang ayos-ayos. Ewan ko kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong karapatan. Actually, iba sa mga kasamahan namin dito naniniwala na maaayos na kasi nagsalita na si Abalos. Ako po, in my opinion, sorry po, hindi ako naniniwala. Walang ayos-ayos dyan. Depende yan sa utos sa itaas. Pag inutos sa itaas, wala, nakakalimutan ayos-ayos. Mag-e-eleksyon eh. Iisang partido yung mga yan. Saan kukuha ng campaign fund yan? Ayos-ayos. Pustahan tayo, ayos-ayos. Tita Liza, mabuti na tapos na super lakas kidlat dito sa amin, Coach. Ingat kayo dyan. Dito, actually, makulimlim, ha? Alas 5, kita nyo, medyo madilim. Kaya ako naka-SMNI na t-shirt. Ayan. Tsaka si Boss Dada, naka-SMNI. Si Ma'am Hana, naka-SMNI. Kasi ready kami. Yung iba lang kasi matigas ang ulo, ayaw isuot yung SMNI niya. Ayaw isuot yung SMNI niya. Pinalaban ko yung SMNI t-shirt. Diba? Ano instruction sa atin mag-SMNI t-shirt? Yan ang mga angkor, sumusunod sa utos. Yung iba dyan may Olympics tayo mamaya, itabi nyo lang yung mga... Ay naku, patay tayo dyan. Wala eh. Hindi, si Jay kasi, hindi pa siya talaga nabibigyan dahil yung size nila ni Boss Dada medyo kailangan laging pasadya eh. Pero si Jude, talagang pasaway lang. Sadyang pasaway yan. Kaya... Hindi ba? Nako, hindi ganyan ng Boy Scout. Ang Boy Scout always ready. Kayo ba naniniwala na aayusin ni Abalos? Ewan ko sa inyo ha.
O, sabi ko nga, nire-respeto ko opinion nyo. Kanya-kanya tayong opinion. Kung naniniwala kayong... Kasi narinig na natin kay Tory yan, nag-rally, di ba? Pagkatapos nawala yung pulis sa harap. O, kanibukasan, balik na naman yung pulis. Mga pakitang gilas yan pagka may hearing sa Senate. O, andyan na. May nagre-ready? THK. Tamang inala. Basta nakaharang na yung mga sasakyan dyan. Kita mo yung mga sasakyan. Mag-iiwalay kami. Ang kasama namin ni Master Judea, si Jason. Oo. Tapos, ang kasama nitong dalawang malaki. Basta, yan ang ating armas, camera. Pag live naming 4 at sumugod, pag live namin, share nyo lahat. Sabi dito, si Abalos kahapon sa Bugyata yun. Ako hindi po ako nagbibintang, ha? Pero medyo hindi ko type yung paganong-ganon ang labi ni Abalos. Totoo lang, ha? Abalos, ha? Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero sana ma-explain ninyo bakit paganon-ganon yung labi ninyo. Oo, medyo hawig kayo ng panga ni Marcos. Kaya nga tinanong ko si Abalos, ikaw ba, Abalos, ready ka magpa-drug test? Nagtatanong lang, ha? Huwag po kayo magagalit sa mga tanong. Kasi lahat naman sinabi namin, Sara, ikaw ba, ready ka magpa-drug test? Bato, ikaw ba, ready magpa-drug test? Bongo, ikaw ba, ready magpa-drug test? Ikaw, Abalos. Kasi marami nagdududa, bakit daw ngingiwi-ngiwi ka? Kaya nagtatanong lang, ready ka ba magpa-drug test? Debbie Lim, madrama si Sir Aba. Correct. Alam mo yung pinasok pa niya, yung detalye nung nasa transcript ng demanda. Subjudice po yun. Parang hindi naman abogado si Abalos. Subjudice yun. Drama-drama pa siya. Binabasa niya yung script. Halatang halata. Alam niyo yung style ni Abalos na yun. Yun po ay halatang halata na gusto nilang dalhin ng public trial. Para ipahiya si pastor. Obvious na obvious. Hindi mo naman kailangan sabihin yung detalye na yun. Pinagpilitan niyang sabihin yung detalye na yun para maipasok niyo yung drama, para maipasok niya yung kakasiraan ni pastor. Why? Trial by publicity. Yan ang gusto nila Ganyan ang ginawa nila kay Bantag kasi mahina ang kaso. Ganyan ang ginawa nila kay Tebes kasi mahina ang kaso. Ganyan ang ginawa nila kay Guo kasi mahina ang kaso. Ganyan ang ginawa nila kay Pastor. Basta mahina ang kaso, gagawin nilang trial by publicity. Para Para mangharas, para ipahiya. Kahit kasi hindi totoo, basta binanatan mo ng dyan sa Senado, magmumukhang totoo sa paningin ng iba. Kaya nga trial by publicity dahil alam nila sa sarili nila hindi mananalo yung kaso nila, mahina. Anong gagawin nila? Ganti sila sa trial by publicity. Yan na yung kanilang Sabi ni Jeannie, wala po kasi siyang masabing maganda para sa overkill na ginagawa na kaya idinidin yung nasa korte. Oo, nasa korte na usapin. Kung ikaw ay nag-iisip, kung ikaw ay professional, yung detalye nung usapin sa korte, subjudice yun. Hindi yun dapat ginagawa. Lahat po ng abogado alam yun, except yung mga unprofessional lawyers. Isa pa yan, sabi ni Lilian, yung utak bangag. Pag utak bangag ka, iba talaga pag-iisip mo. I mean the fact na alam mong sisirain yung buhay mo, yung kalusugan mo, yung pamilya mo, ng droga tapos magtitake ka pa, doon pa lang medyo may problema na utak mo. Alam mo sisirain Alam mong hindi sa Diyos ang droga. Bakit mo ititake? Diba? Bakit mo ititake araw-araw? Ibig sabihin, may problema sa karakter mo. May problema ka. Weak character ka. Kasi ang totoong matapang na tao can say no sa mga hindi galing sa Diyos. Yan ang totoong matapang, wala yan sa suntukan. Ang totoong matapang, matibay ang karakter. Ang totoong matapang, kaya magsabi ng no, pag mali,
mali. So, yun ang karakter. It means walang karakter yung mga nagdodroga, mababa ang karakter niyan. Why? Alam nilang masama, ginagawa pa rin. O madaming trolls na nakapasok, coach, ay andyan sila, yung mga trolls. Yan ang lagi nilang sinasabi. O bakit hindi pa sumuko si pastor, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi nga po kasi nila naiintindihan yung batas. Medyo mahihina po kasi ang utak ng mga trolls. Tatandaan mo, ikaw hindi ka magiging troll kung may utak ka. It follows, di ba? Pag troll ka, kumikita ka sa isang bagay na hindi mo kailangan ng utak. Ako ayokong kumita sa isang bagay na hindi ginagamitan ng utak. Pag ikaw kumikita na hindi ka gumagamit ng utak, katulad ng trolls, walang sasabihin yan. Kaya kahit anong paliwanag ni Atty. Torion na bakit hindi kailangan sumuko si pastor, hindi nila maiintindihan. Hindi nila alok eh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ipaliwanag mo sa langgam ang internet. Kaya mo? Sige, kaya nyo ipaliwanag ang internet sa langgam? Di ba, hindi nyo kaya? Ganyan po yung mga trolls. Kahit anong paliwanag mo dyan, hindi nila maiintindihan yung sinasabing due process. Hindi nila maiintindihan yung pinapaliwanag ni Atty. Torion. Bakit? Kasi para silang langgam na papaliwanagan mo ng internet. Hindi kaya niya mga yan. Kita mo, lumalabas ang kabobohan nila. Diba? Wala silang kayang argumento kung hindi sumuko na sumuko. Why? Langgam yung mga yan. Ant-man. Okay lang. Kasi ako, accepted ko may mga trolls eh. Ako hamon ko lang, magto-troll ka, bigyan mo ko ng intelligent argument. Pasok ka rito, sige. Pag-usapan natin yung topic, bigyan mo ko intelligent argument. Diba? Di pag-usapan natin. Pero kung sasabihin mo sa akin ganyan, dutae, sumuko ka na, pinapakita nyo lang yung kahinaan ng utak ninyo. Hindi kayo dito pwede. Lipat na lang kayo dun sa ibang vlogger. May mga vloggers naman na pwedeng ganyan, asaran na lang ng asaran eh. Diba? Doon na lang kayo. Huwag dito. Diba? Kasi lalabas yung kahinaan ng utak nyo dito eh. O katulad nitong isa. Itong si... Ito yung nagpupunta sa inyo, ito si Bingot eh, no? Wala namang mapakitang ano. Wala namang mapakitang argumento. Sabi dito, bayad ng mga troll yan, kaya hindi nila kasi para ma-report sila sa boss. So, I mean, hindi ka naman Panalo? Palit tayo, gusto mo? Palit tayo. Yan o, yan yung inihiga ni Boss Dada. Yan yung nagiging kama ko eh. Yan yung kama ko. Tapos yan, ready. Kanya-kanya kaming angulo binabantayan. Pero medyo umuulan. Parang takot ata yung pulis sa ulan eh. Umulan na eh. Ayaan nyo na yung mga trolls na yan. Alam mo kung bakit maraming nanonood sa kabila? Ito, tatandaan nyo. Meron silang troll army. Akala nyo maraming views yun? Hindi. 100,000 po ang trolls nila. Alam mo yung style doon. Kaya nga sabi ko, gusto mong kumita ng malaki? Maging bangag vlogger ka lang. Bakit? Pag bangag vlogger ka, kahit bobo, ayoko na nga nagmumura eh. Kahit mahina utak mo, yan na lang. Kahit mahina ang utak mo, yung troll army nila 100,000, manunood doon. Dadaan lang yung kahit 1 minute. Views na yun. Ganyan po sa kabila. Ang tanong, hanggang kailan yan? Tatandaan ninyo, pag nasipa na sa pwesto ang mga bangag, wala nang magagastos na pera ng taong bayan yan. Anong isisweldo niyan sa mga trolls? Wala na. Pag wala na yung maisweldo sa mga trolls, etong mga views nitong mga bangag vloggers bababa na. Kasi wala namang utak karamihan dyan. Karamihan dyan, dinadalaw lang ng mga 100,000 trolls. Sabi, ingat kayo, baka kasi naghahanda ang sniper dyan sa kabilang building. Dito po yung sniper sa kabilang building, pero hindi naman kami kita sa loob. Mapapansin nyo, nakapatay ang ilaw namin. Kasi tinted po ito. Hindi po kami makikita sa labas
basta nakapatay ang ilaw. So kahit madilim, nakapatay po ang ilaw natin. Kasi nag-uulan na, nagsimula na pong umulan. Doon sa isang banda, tuturo ko ha. Saan na ba yun? Yan. Banda ron, basta andun yung truck ng mga pulis. Tapos nung umulan, umalis. Ngayon ko lang napansin, ang mga pulis pala takot sa ulan. Coach, totoo pala talagang nagbabayad sila ng mga troll kasi yung kapatid ko may offer sa kanya na at siraan lang daw ang mga Duterte. Oo, correct. Kahit kami inoperan, siraan ng Duterte. Totoo yun. Totoo yun. Alam po yan ng mga DDS vloggers. Alam po yan. Malaki po ang pera sa kabila. Wala kang gagawin. Alam mong gagawin mo? Siraan si Sara. Yan po ang battle cry nila. Kaya tingnan nyo po yung mga naninira kay BP Sara. Especially yung mga dating pinupuri ang mga Duterte. Pag pinupuri mo ang Duterte dati, hibang na hibang ka sa Duterte, paborito mo ang Duterte, and yet ngayon bigla mo sinisiraan si Sara, chances are bariyad yan. Alam po namin yan. Alam po yan ng mga vloggers. Kasi ang battle cry ngayon is to attack Sara. Gusto mong kumita? Mahina utak mo? Dati kang Duterte? May reach ang live mo? Banata mo si Sara. May pera ka. Ganyan po ang kalakaran ngayon. Totoo yan. Hindi katulad ng ibang loyalista kasi mayroong mga talagang dating loyalista na talagang galit sa mga Duterte, insecure. Pero magtataka ka, doon sa mga Duterte, biglang binabanatan si Sara. Yan. O kaya yung mga vloggers na hindi naman political vlogger, biglang naging political vlogger, tapos malalaki ang views. Naku, 100,000 bayad dyan. Biglang naging yung mga gagong, ayoko na magmura. Magagalit daddy ko. Yung basta yung mga dating mga vloggers na hindi naman political vlogger na binabanatan si Sara, bayad yun. Kasi, ang hirap ipagtanggol ni Tambaluslos, ha? Ang hirap. Ang hirap ipagtanggol ni Tambaluslos, ang hirap banatan si Sara. Talagang bayad yung mga yan. Obvious ba? Halata mo naman eh. Sana pag nasipa yung mga congressman sa darating na araw po, imbestigahan at ikulong din po nga. Alam mo, itong congressman, ang congressman is a local election. Ang boboto lang yan yung distrito. Kaya kayo, sana naman yung sa distrito ninyo, pag nakikita nyo na aso ni Tambaluslos, yung congressman ninyo, huwag nyo naman na iboto kasi wala kaming magagawa dyan eh. Sa distrito nyo lang yan eh. Kunwari, first district ng Maynila, hindi naman kami pwedeng bumoto dyan kung hindi kami taga dyan. So hindi namin maiboboto yung congressman na yan. Diba? So tingnan nyo na lang yung mga congressman ninyo. O pag hawak sa liig ni Tambaluslos, hayaan mo na yun, wag nyo na iboto. Salamat sa inyo na andito kayo sa Davao, at least nakikita nyo po ang pinagkagawa ng mga pulis na yan at utos ni Diwata. Balita ko ay makikipag-usap si Abalos dito sa KOJC. Sana naman matinong kausap yan si Abalos. But I respect them kung magtitiwala sila kay Abalos. Basta ako wala akong tiwala dyan. Ha? Hindi kasi hirap ako talaga magtiwala sa taong ngiwi. Hanggat hindi niya napapaliwanag bakit ngiwi, medyo yung aking tiwala wala akong tiwala sa ngiwi. Ever since, even before the 2022 election, kaya hindi ako nabudol eh. Nakinig ako kay PRRD. Ayaw ko talaga sa taong ngiwi. At huwag kayong magagalit ha. Hindi po ako nagdi-discriminate sa gumagamit or sa napapagbintangang gumagamit. Pero kasi kailangan harapin nila. Get help. Admit, get help. Di ba? Kung in denial ka or hindi mo ipaliwanag na maayos, medyo kaduda-duda talaga. Ikaw ano masasabi mo? Total, andiyan na kayo. Anong report mo?
Sige. Ang report ko Sige. sa ngayon, dapat after sa nangyari nung Senate hearing, dapat matuto na sila. Huwag na nilang gawin yung ginawa nila sa Junten. Sinabi na nga, napapapasukin sila ng maayos kung mag-courtesy sila sa mga officials ng KOJC. May drama. Gusto ata ni Abalos yung madrama eh. Yung action. Yun ang gusto ni Abalos. Parang may gusto siyang ipahiwatig. Ayaw ng alam mo naman natin na ang mga taga Davao City, yung mga Davaoenyo po, ayaw, lalo na yung KOJC. Ayaw natin yung magulo. Kasi tinuruan nga tayo ni Pastor na maging maging peaceful lalo na sa komunidad natin, peace-loving na mga tao. So kung gusto niya ng gulo, gusto niya ng aksyon, kami ayaw namin ng ganyan. Ako rin, ayaw ko eh. Siyempre, wala tayong magagawa kasi ganyan na mga... Yung mga gusto ng action, parang mga artista lang yun. Mahilig sa camera. Oo, yun. Pero anong balita nyo? Kasi mayroon tayong balita na may report na susugod at pupunta rito mga pulis. Actually, yung yung may mga report na tayo na natatanggap palagi. Na yun nga, susulong sila. Yun na yung yun na yung medyo mabigat yung laptop. Natin, medyo mabigat yung laptop. Ayun. Actually Coach Oli, palagi na tayong nakakatanggap ng mga ng mga intel, ng mga information na yun nga, minsan madaling araw susulong daw sila. Nung Sunday, last Sunday dapat susulong din sila. So yung mga ganun na mga yung mga ganun na mga information na natatanggap natin. Syempre hindi natin binabaliwala yan. Kasi nangyari na nga yung Junten eh. Ginawa na nga nila nung Junten. So posible na mangyayari ulit. Oo. Tayo ba ay nakahanda dyan? Nakahanda ba? Always naman tayong ready. Yun nga lang, palagi nang sinasabi ng mga KOJC official po natin na wala kaming armas. Di ba kahit kayo nakita nyo, kahit nag-ikot kayo, wala kaming baril dito. Wala kaming mga armas dito. Yung armas lang namin, yung pananampalataya namin, na kung ililigtas kami ng Diyos, ililigtas kami. At saka camera. Yan. Camera. Yun. Kasi yun ang sinasabi palagi ng mga namin, ng mga officials namin, ng mga leaders namin, hindi nagsisinungaling yung camera. Kaya nga yung Junten pala nagsisinungaling sila na hindi daw marahas. Yung video, yung mga CCTV footage, kitang-kita eh. May sinaktan pang babae, di ba? May sinaktan pang babae. Yun yung masakit doon sa Glory Mountain. So ayaw namin ng ganun. Ayaw namin ng marahas. Kasi yun nga, tinuturuan kami ni Pastor na maging peace-loving, mapayapa, na nakita nyo naman po, kayo, nakaikot kayo mismo dito, kung gaano kapayapa yung mga tao. Oo, mapayapa. Ang babait na actually ng tao rito. Oo. Kaya hindi bagay si Master Judea dito. Siya lang mayabang dito. So, ganun, Coach. Ganun yung Hindi, mabait talaga. Handa kami, ready kami kung ano mga gagawin nila. Pero, yun nga, nandiyan naman yung legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ. Harapin nila yung KOJC legal counsel namin. Pero ano masasabi mo, bakit ginagawa to ni Abalos at tsaka ni Marbil, tsaka ni Diwata? Alam mo, yung mga ganyan na mga tao, kagaya ng sinasabi natin sa press conference, dahil may mga personal interest na eh. May mga may mga gusto na silang mangyari, parang yung kumbaga nasasacrifice yung mandato sana nila bilang mga government official, bilang mga taga Philippine National Police to serve and to protect. Na nako-compromise yan, nasasacrifice yung mandato nila because of their personal interest. Ngayon, kung may personal interest ka na, you will not think anymore kung kung tama ba itong gagawin mo o kung mali ba yung gagawin mo. As long as makukuha mo yung interest mo. So, umano lang po. For example, si Marantan, pati si Torre, gusto nila maging susunod na PNP chief. Meron ding tayong natanggap na dahil natanggap na nila yung bayad, ewan ko, yung bayad siguro sa patong sa ulo ni Pastor, natanggap na nila, nagkukumahog na sila. Power and money talaga, no? Power and money. That's why, dito sa Kingdom po, tinuturo talaga sa amin ni Pastor yung paano yung merong self-control pagdating sa power at pagdating sa money. Kaya dito po, zero corruption po talaga.
at wala pong gahaman sa dito power. Kasi once you have that love for power and money, doon na Alis ka na. magkaka problema yung buhay mo kapag may pagmamahal ka na sa pera. Kasi sabi nga, 'di ba, the love of money is the root of all evil. Yes. Yun. Tama. Kaya ikaw ba, Sir Jason, botante ka ba? Ay, botante ako. Boboto mo ba si Abalos? Sa nangyayari ngayon, masasagot yan ng natin. Alam niyo na eh. Alam niyo na eh. Binibiro ko lang. Oo, halatang-halata na eh. Oo, hindi na kailangan sagutin yan. Oo, obvious na, coach. Pero kung magbabago, Kayo, wag niyong iboto naman si Abalos. Pambihira kayo. Wag isip-isip kayo, ha. Pabubudol na naman kayo. So yun, obvious. no way. No way. Obvious. So, yun yung palaging din, maganda rin, coach, Master Judea, na si VP Sara, isisingit ko lang, si VP Sara, palagi tayong nire-remind na huwag tayong magpadala sa ingay ng politika ngayon. Oh, speaking of VP Sara, kasi yung kahapong Banateros program, yung report mo about VP Sara ang kinuha namin. Ano masasabi mo yung mga pambabara niya at pamumulitika? Di umano ni Ontiveros, sabi ni VP Sara. Actually, sa ilang beses ko pong nag-cover kay Vice President Sara bilang isang reporter po na na-assign po sa Office of the Vice President, na nagulat ako. Kasi may ngayon nagsasalita na si VP Sara. Kung ikukumpara natin sa mga nakaraang araw, medyo matipid yung sagot ni VP Sara sa mga tanong na pang-politika. Pero as you can see, during the Senate hearing, doon sa budget hearing niya, and then after, yung during sa ambush interview, nagsalita ni si VP Inday. So alam mo na ano yung stance niya. Yan naman yung hinihintay ng yan naman yung hinihintay ng mga publiko ng Pilipinas. Yan din inaantay ko. Oo, hinihintay ko rin yan. Bilang isang, itanggalin natin yung pagiging reporter natin. Yun yung hinihintay natin bilang mga Pilipino. Yung may tatayo para sa atin. Kasi as you can see, sa nangyayari po ngayon sa politika, hindi natin alam yung sinong tatayo para sa atin. Sino yung magiging boses natin. Diba? So, it's a good sign that VP Sara is now speaking. Nagkakaroon ng lakas. Kung titingnan natin, nabibigyan ng hope, nabibigyan ng lakas yung mga Pilipino ay may tatayo para sa atin. Kasi at the very first place naman, Coach Oli, Master Judea, tayo naman yung boss, yung mga Pilipino yung boss. Yan yung palaging pinopoint out ni VP Sara eh. Yung boss is yung taong bayan. Yan sila, trabahante lang natin yan sila. They are working for us. So, and we're so blessed because we have Vice President Sara and Duterte's na yun nga, pinapahalagahan yung taong bayan at nagsasalita para sa taong bayan. Ayun, maganda yan kasi at least, 'di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Pag nagsimula na si VP Sara, simula na tayo. Pero linawin ko lang ulit. Pagkatapos papasa na natin kay Master Judea. Meron po tayong nakuhang intel na talagang pasugod ang mga pulis dito. Yun yung yun yung natanggap po natin na information na intel. Na may susugod po sila dito. Actually, parang mag-gather sila at 3 p.m. Then yung pinaka-full blast po nila is tomorrow. Hindi natin alam kung ano ang gagawin nila. Despite after the 2 Senate hearings conducted by Senator Bato, hindi natin alam kung anong gagawin nila. Uulitin ba nila yung June 10? Papayag po ba sila na meron na namang mga injustices ang gagawin nila? Kasi kung titingnan po natin, dahil sa ginawa nilang June 10, parang nayuyurakan na po talaga yung dignidad ng mga pulis. At saka talaga may tendency silang gawin yon. May tendency. Alam mo, kaya ako on my part, hindi ko po alam sa inyo or sa mga kasamahan ko kung ganun. Kasi kaya namin nila live to, para na sa ganun, mapanood nila, ma-preempt, na alam natin yung plano nila. Actually, bago pa dumating dito yung mga truck na yan, naka-report na. Naka-report. Kaya alam namin kung saan. Diba? Kasi syempre may dadaanan yan, yung mga truck na yan. Nakikita natin yan. But anyway, para ma-preempt, hindi nila ituloy kasi mas maganda hindi sila magpumilit gaya nung June 10 dahil talagang hindi po ibibigay ng mga taga kay OJC. So kaya nila live natin para sana hindi matuloy. So yun. I will speak in behalf
po of the KOJC bilang isa po sa mga misyonaryo ng the Kingdom of Jesus Christ. Hindi po talaga kami hindi ko po kami papayag na gaganituhin nila yung tirahan namin. Tirahan namin to eh. Kasi ang akala nila parang ano lang to, parang basta-basta lang na simpleng lang lugar. Tirahan namin to. Tayo kapag binabastos yung tirahan natin, hindi tayo papayag diyan. Yes. Oo. Even yung ordinaryong tahanan. Even if yung ordinaryong tahanan pag binabastos, bigla kang susulong doon na wala namang walang courtesy, hindi ka makikipag-ugnayan doon sa may-ari ng bahay. Dito kami nakatira eh. Maraming nakatira dito. And like for example, Sir Jason, yung mga rights na mga lupa na pinapaalis ng mga may-ari, nakikipagpatayan sila, di ba? Oo. Kung tutuusin, hindi sa kanila yun. Yes, correct. Nakikita lang sila. Ito Tama. pa kaya na kayo, pawis din ng puhunan dito. Correct. Talagang ipaglalaban ninyo. Pero ito, sundan ko na lang po yung question ni Coach Oli. Ano po ang inaasahan nyo sa muling paglusob ng mga kapulisan dito sa Kingdom of Jesus Christ at sa iba pang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ? Ano po ang inaasahan ninyo na gagawin nila? At ano na rin po ang panawagan ninyo sa ating mga kapulisan na ini-expect po ninyo na gagawin nila sa susunod o pangalawang pagkakataon na paglusob nila dito? Actually, ang inaasahan po namin talaga, yung magiging senaryo po noong June 10, 2024. Di namin alam kung magiging worst, but we are preparing for the worst if ever na yun ang gagawin po nila. Yung marahas nila na nilusob, umakyat sila sa mga pader ng KOJC compounds. Yun yung inaasahan namin, yun yung pinaghahandaan namin. Pero kung halimbawa man po, may pagkakataon na sa harap nyo, yung nag-uutos sa kanila o yung pulis na namumuno sa kanila, ano po yung pakiusap ninyo? Ang pakiusap lang po namin na maging disente sila. Yun yung pakiusap namin. Yung tuparin nila ang kanilang mandato talaga. It is to serve and to protect. It is not to cause fear sa mga kapwa nila Pilipino. Kasi ang mga KOJC missionaries, Pilipino kami. So they need to respect our rights. Correct. Kailangan nila irespeto yung karapatan namin bilang mga Pilipino. And every Filipino has a right. Yes. Bilang Yun. Pilipino dito sa Oo. bansang ito. Wag nilang parang itratuhin kami. Wag nilang parang tratuhin kami na parang wala kaming karapatan. Correct. Oo. Parang baliwala. Parang baliwala lang. Pare-paras po tayo mga Pilipino. Yes. Lahat po tayo may karapatan dito. May karapatan ng taga-KOJC. Correct po. May karapatan ng taga-labas. Check. Ito, may nagtatanong kanina kasi kung sino daw ang gwapo na pini-interview natin. Siya po, si Jason Rubico na angkot po siya ng SMNI. So, Opo. Kasi dami nagtatanong. And then may question po sila kasi nabanggit ko kanina, ang kulay po kasi nito may kahulugan, nakalimutan ko lang. So baka po pwede i-explain this reason ang kahulugan ng kulay nito. Ate Hana. Ayan, si Ma'am Hana. Ma'am Hana. Yung explanation. Anong explanation itong mga colors dito na itong red, black, and white? Sinabi sa akin ibang But red kasi is for bravery. Red is for bravery kasi and love of country. So that is why red. And the other color is part talaga ng kulay na SMNI. That's all. Thank you. Tapos yung white, di ba? Yung parang Si Ma'am Hana, di ko pa nai-interview yan. Si Jason na lang. Oo. Parang gusto niya abogado lang si Atty. San. Oo. Ayan Joke po. lang, Ma'am Hana. So at least nakaka-proud po kapag suot mo yung uniform. Kasi alam mo, talaga itong uniform na ito. pag pinag-uniform ka, tapos di ka nag-uniform, it means hindi ka proud. Oo, yung gaya ng iba dyan. Pero ngayon, hindi ako naka-uniform ngayon, pero meron ako SMNI ha. Pinatatamaan Meron ako. siya. Hindi, naka-SMNI siya eh. Naka-SMNI ako. Ayos yan. din ako. Sa puso. Kasi itong design na yan, talaga yan, si Pastor talagang nagpili niyan. Siya talagang ng design na yan. So kahit saan ka magpunta, yung alam mong magiging proud ka. Kasi yung alam mo yung pinaglalaban ng SMNI, at alam nyo naman na para lang tayo sa katotohanan. Nation building. Oo. So the truth that matters. Yes, that's right. So yun yung nakaka-proud eh. Alam mo si Jason ito, lagi nasa kotse ko to. Mag-uniform ka muna bago ka magsalita. Hindi pwede. Wala. Ilabahan yung suot mo. Ilabahan. Hindi ka ready. Ayan po. Jason, Thank you po. Thank you. Thank you po.
Ayan. Nagpag-aabang kami ngayon eh. Apo.